Sandali lang, wag muna ilapit sa bibig mo yung baso. Pakinggan mo muna ako ng mabuti. Yung akala mong nagbibigay buhay sa iyo, baka yan mismo ang magpapunta sa iyo sa emergency room o yung gabi pa lang. Paulit-ulit na sinasabi sa atin na ang tubig ay kalusugan, pero may katotohanan na hindi masyadong sinasabi ng maraming doktor. Kapag lampas ka na sa 60 years old, iba na ang takbo ng katawan mo. Ang mga ugat mo ay mas matigas na at ang puso mo ay hindi na kayang tiisin ang mga pagkakamali ng kabataan. Ang pag-inom ng tubig sa maling paraan sa edad na ito, maging sa temperatura, bilis, o oras ng araw, hindi ka nito binibigyan ng hydration, kundi nilalagay ka sa panganib. Nakita ko na ang mga kaso ng biglaang heart failure, tumaas ng sobra ang blood pressure na malapit ng mag-stroke, at kidney problems na dulot, nakakatawa man ng pag-inom ng tubig na walang kontrol kahit gusto lang maging healthy. Nararamdaman mo ba na biglang napapagod ka pagkatapos uminom ng tubig? Nagigising ka ba na mabilis ang tibok ng puso mo? Baka nilulunod mo ang sarili mong puso nang hindi mo nalalaman. Ako si Dr. Elena Santos. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa inyo ang 6 na nakamamatay na pagkakamali sa pag-inom ng tubig na walang nagsabi sa inyo. Ang kaligtasan ninyo ay nakasalalay sa maririnig ninyo ngayon. Magsimula tayo sa unang pagkakamali, ang pinakakaraniwan at nakakatawa, ang nagbibigay pa ng sarap sa mainit na araw. Ang thermal shock o biglaang pagkalamig. Alam ko ang ginagawa mo, galing ka sa labas, bumili ka sa palengke o naglakad-lakad ka lang, mainit ka, at binuksan mo ang ref para kunin yung bote ng tubig na halos nagyelo na. Iniinom mo ng mabilis kasi pakiramdam mo, bumabalik ang buhay mo, pero sa katawan mo, ang totoo, parang bumato ka ng bomba sa iyong sariling sistema ng puso at dugo. Intindihin mo ito. Ang loob ng katawan mo ay tumatakbo sa isang constant temperature na mga 36 hanggang 37 degrees. Parang mainit na makina na tumatakbo. Kapag bigla mong ibinuhos ang kalahating litro ng tubig na 4 o 5 degrees lang, nadudulot ito ng biglaan at malakas na trauma sa loob. Dito nagiging nakakatakot ang siyensya kung lampas ka na sa 60 years old. Yung biglaang lamig na yan, tumatama ng direkta sa vagus nerve mo. Ang nerve na ito ang konduktor ng tibok ng puso mo. Pagkatapos matamaan ng lamig, ang vagus nerve ay nag-react ng defensive at nag-uutos sa puso mo na biglang pumreno. Ito ay nadudulot ng bradycardia reflexa, biglaang pagbaba ng tibok. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ang lamig ay napipilitang ang mga ugat mo na biglang kumirot ng malakas. Kung ang coronary arteries mo, yung mga daluyan ng dugo papunta sa puso, ay medyo matigas na dahil sa edad o may konting plake ng kolesterol, normal lang yan pagpasok ng 60. Ang kirot na dulot ng malamig na tubig ay maaaring magsara ng daanan ng dugo papunta sa puso. Nakita ko na ang mga pasyente na dumarating sa klinik naglalarawan ng matinding sakit sa dibdib, angina pectoris na dulot lang ng sobrang bilis ng pag-inom ng nagyelong tubig. Sa batang katawan, ito ay simpleng abala lang. Sa matandang katawan, parang naglalaro ka ng Russian roulette na may panganib ng syncope o pagkahilo at pagkawala ng malay. Ang payo ng cardiologist, kalimutan mo ang tubig sa ref, uminom ng tubig na room temperature o malamig lang pero hindi nagyelo. At kung hindi mo talaga maiwasan, hawakan muna sa bibig ang tubig ng ilang segundo para uminit bago lunukin. Kung wala pang nakapagpaliwanag sa iyo kung bakit hindi maganda ang malamig na tubig at gusto mo ng ganito kalinaw na explanation, pindutin mo ngayon din ang like button. Maliit lang na bagay para sa iyo, pero tumutulong para ipakita ng YouTube ang warning na ito sa ibang matatanda na gumagawa ng pagkakamaling ito ngayon din pero ang temperatura ng tubig ay simula pa lang. Kasi kahit perfect ang temperatura ng iniinom mong tubig, may paraan ng pag-inom na tahimik na nilulunod ang kidney mo at sinobra-sobra ang trabaho ng puso mo sa loob lang ng ilang minuto. At yan ang pangalawang pagkakamali. Ito ay direktang nakakonekta sa pangalawang error na palagi kong makikita sa mga pasyente ko at napakadelikado para sa matandang puso. Ang renal flooding o pagbaha sa kidney. Nangyari na ba ito sa iyo? Na-realize mo sa hapon na konti lang ang nainom mong tubig o bumalik ka galing sa labas at sobrang uhaw ka? Ano ang ginagawa mo? Naglagay ka ng 2 o 3 malaking baso at iniinom mo ng sunod-sunod. Halos walang pahinga, naiisip na nakakabawi ka ng nawala. Pakinggan mo ako ng mabuti, hindi ka kamelyo at ang katawan mo ay hindi tangke. Kapag lampas ka na sa 60 years old,
ang filtration rate ng kidney mo, ang bilis ng paglilinis nito ng dugo, ay natural na bumababa. Kung magbubuhos ka ng 1 litro ng tubig sa katawan mo sa loob lang ng ilang minuto, ang kidney mo ay hindi kayang mag-process ng ganoong kabilis. Parang sinusubukang basagin ang timba ng tubig sa pamamagitan ng maliit na funnel. Umapaw. At saan pupunta ang umaapaw? Nananatili sa bloodstream mo. Ito ay nagdudulot ng biglaan at malaking pagtaas ng dami ng dugo. Isipin mo ang puso mo bilang isang hydraulic pump na tumatakbo na ng 6 o 7 dekada. Bigla mong pinipilit na magbumba ng mas maraming likido kaysa karaniwan. Ibinibigay mo sa mga pader ng puso mo ang brutal na mechanical pressure na maaaring mag-trigger ng episodyo ng congestive heart failure o edema o mamaga ng binti kasi hindi na kaya ng puso. Bukod dito, may nangyayaring delikadong chemical phenomenon na tinatawag na hyponatremia delusional. Sa paglagay ng sobrang daming purong tubig ng sabay, dinidiluye mo ang sodium sa dugo mo. Ang sodium ay ang baterya na nagpapatakbo ng utak mo. Kung mabilis na bumaba, maaari kang magkaroon ng mental confusion, matinding pagkahilo at kahit pagkawala ng malay na madalas na napapagkamalan bilang demensya o heat stroke. Ang payo ng cardiologist, baguhin ang mindset. Ang effective hydration ay parang fine rain, hindi bagyo. Ang katawan mo ay kayang gamitin lang ang ilang higop bawat 15 o 20 minuto. Huwag kang umiinom ng higit sa isang malaking baso, 250 ml ng sabay-sabay. Gusto kong gumawa ka ng commitment sa akin ngayon para protektahan ang kidney mo. Pumunta sa comments at isulat mo ang salitang sorbos. Sa pagsulat nito, pinaprogram mo ang utak mo para tandaan na mula ngayon, iinom ka ng dahan-dahan at kalmado. Pero mag-ingat ka kasi kahit umiinom ka ng kaunti, may specific na oras ng araw kung saan ang pag-inom ng tubig ay tumitigil sa pagiging healthy at nagiging gabi na bitag na maaaring magdulot sa iyo ng bali ng balakang. Dumating tayo sa 2 pagkakamali. Isa na nakasuot bilang healthy habit pero ayon sa statistics, isa sa mga pinakamadalas na indirect na dahilan ng malubhang aksidente sa bahay. Ang gabi na pagkakamali. Marami sa inyo ay may ugali na mag-iwan ng baso ng tubig sa bedside table o umiinom ng malaking baso bago patayin ang ilaw, naiisip na papanatilihin ang hydration ng katawan sa loob ng 8 oras ng tulog. Hinihiling ko sa iyo na alisin ang ugaling ito ngayong araw na ito. Habang tumataas ang edad natin, ang katawan natin ay gumagawa ng mas kaunting dami ng hormone na tinatawag na vasopressin o antidiuretic hormone sa gabi. Kapag bata ka pa, ang hormone na ito ay pumipigil sa produksyon ng ihi habang natutulog ka. Pero pagpasok ng 60, ang preno na iyan ay nasisira na. Kung bibigyan mo ng tubig ang katawan mo bago matulog, ang bladder mo ay mapupuno sa loob lang ng 2 o 3 oras. Ito ay nagdudulot ng nocturia, ang biglaang pangangailangan na bumangon para umihi sa gitna ng gabi. At dito tumataas ang panganib. Una, sinisira mo ang malalim na tulog, ang quiet phase. Kung putol-putol ang tulog mo, hindi malilinis ng utak mo ang mga toxins na nagpapabilis sa cognitive decline at memory loss. Pero ang pinakadelikado ay ang paglalakad papunta sa banyo. Ang mabilis na pagbangon mula sa kama sa dilim ay nagdudulot ng biglaan pagbabago sa blood pressure mo, orthostatic hypotension. Ang utak mo ay sandaling walang daloy ng dugo. Nahihilo ka at dahil halos tulog ka pa at madilim, sobrang taas ng panganib na madapa ka. Gusto kong maging malinaw ako. Karamihan ng mga bali ng balakang na madalas na nagsisimula ng hindi na mapipigilan pang pagbagsak ng kalusugan ng matanda, nangyayari sa paglalakad na iyan sa gabi mula sa kwarto papunta sa banyo. Lahat dahil sa hindi kinakailangang baso ng tubig na yan. Payo ng cardiologist, gamitin ang 2-hour rule. Tumigil sa pag-inom ng tubig 2 oras bago ka matulog. Ito ay nabibigay daan sa kidney mo na mag-filter at sa bladder mo na maubos, hindi habang natutulog ka. Kung tuyo ang bibig mo, simpleng magmumog ka lang o uminom ng napakaliit na higop para mabasa ang dila. Wala nang iba. Kung may kilala kang tao, kaibigan o kamag-anak na palaging may bote ng tubig sa tabi ng kama, ibahagi mo ang video na ito sa kanya, ngayon din maaari mong maiwasan sa kanya ang malubhang pagkahulog. Pindutin ang share button at ipadala mo sa WhatsApp. Ito ay isang act ng pag-aalaga. Ngayon, nag-usap tayo tungkol sa kung kailan hindi dapat uminom,
Pero ano ang nangyayari kapag ang sarili mong utak ay niloloko ka at sinasabi na hindi mo kailangan ng tubig, pero sa totoo ay ang dugo mo ay nagiging makapal na parang langis? Yan ang susunod na panganib. Ngayon, kailangan kong magbigay ka ng maximum attention kasi ating babakasin ang biological na kasinungalingan na sinasabi ng sarili mong katawan sa iyo araw-araw. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang pagkahulog sa trap ng uhaw. Sigurado akong naisip mo na o sinabi na minsan, Doktor, hindi ako umiinom ng tubig kasi hindi naman hinihingi ng katawan ko. Ito ay logical reasoning, pero pagpasok ng 60 years old, ito ay nakamamatay na reasoning. Tingnan mo, sa utak natin mayroon tayong sensor na tinatawag na hypothalamus na siyang nag-operate ng alarm signal kapag kulang tayo ng likido. Kapag bata pa tayo, ang sensor na iyan ay very sensitive, pero sa pagtanda, ang hypothalamus ay nag-a-atrophy, nawawalan ng sensitivity. Parang lumang thermostat na hindi na maayos ang detection ng temperatura. Ibig sabihin, kapag naramdaman mo na ang tuyong bibig o gusto mo nang uminom, huli na ang lahat. Ang katawan mo ay nag-suffer na ng mild dehydration sa loob ng ilang oras. Nawala na ang 1% hanggang 2% ng tubig sa katawan mo. At nandito na ang impact sa puso mo. Ang tubig ay ang solvent ng dugo. Kapag kulang ka ng tubig, ang dugo mo ay nawawala ng liquid volume at nagiging mas dense, mas malapot. Mula sa pagiging fluid na parang alak, nagiging makapal na parang tomato sauce. Isipin mo ang titanikong effort na kailangan gawin ng puso mo para ipump ang malapot na likidong yan sa libu-libong kilometro ng makitid na ugat at veins. Tumataas ang blood pressure kasi ang puso ay kailangan mag-push ng mas malakas at ang pinakamatindi, ang malapot na dugo ay nag-favor sa formation ng blood clots at thrombosis. Para sa matandang tao, ang tahimik na dehydration ay isang direktang highway patungo sa stroke o heart attack, simpleng dahil ang dugo ay hindi dumadaloy ng maayos. Ang payo ng cardiologist, huwag magtiwala sa instinct mo kasi nagkakamali na ito. Kailangan mong uminom dahil sa disiplina, hindi dahil sa uhaw. Uminom ka ayon sa oras. I-associate ang tubig sa fixed habits. Isang maliit na baso pagkagising mo. Isa pa pagkapanood ng balita. Isa pa pagkabalik mo sa lakad. Kung maghihintay ka na mauhaw, nilagay mo na ang puso mo sa danger zone. Gusto kong mag-propose ako ng simpleng challenge. Maglagay ng alarm sa phone mo o relo bawat 2 oras na nagsasabing tubig. Kung gagawin mo ito, bigyan mo ng like ang video na ito para malaman ko na committed ka sa cardiovascular health mo. Pero mag-ingat ka kasi hindi sapat na uminom ka sa tamang oras. May isang uri ng tubig na trending at binibili ng maraming tao na iniisip na mas healthy, pero sa totoo ay nagnakaw ng kuryente sa puso mo. Ang ikalimang pagkakamaling ito ay marahil ang pinaka-controversial kasi salungat ito sa ibinenta sa iyo ng marketing sa loob ng maraming taon. Ang pinag-uusapan ko ay ang empty water o walang laman na tubig. Na-obsess tayo sa purity. Marami sa mga pasyente ko ay nag-i-install ng reverse osmosis filters sa bahay o bumibili ng distilled water o tubig na napakababang mineral content. Naiisip na ito ang best para linisin ang kidney nila. Naiisip nila, mas konti ang laman ng tubig, mas malilinis ang katawan ko. Mag-ingat, yan ay malaking physiological error. Ang tubig sa kalikasan ay hindi kailanman puro idalawa o lang. Kapag bumababa ang tubig mula sa bundok, dinadalang minerals mula sa mga bato, calcium, magnesium, potassium. Ang katawan mo ay nag-evolve sa loob ng milyon-milyong taon para uminom ng buhay na tubig na yan. Kung umiinom ka ng distilled water o sobrang filtered na tubig, umiinom ka ng patay o gutom na tubig. Pagkapasok sa katawan mo, ang tubig na iyan ay naghahanap ng chemical balance. At paano ito ginagawa? Sa pamamagitan ng pagnanakaw. Kumikilos ito na parang sponge na sumusipsip ng minerals mula sa sarili mong tissues at buto para maging saturated bago mailabas. Sa halip na magbigay ng nutrients, dinidemineralize ka nito. Para sa matandang puso na lampas 60 years old, ito ay critical. Ang puso mo ay bago lahat, isang electric pump. Bawat tibok ay nangyayari dahil sa exchange ng ions, sodium, potassium, magnesium. Ang magnesium, lalo na, ay ang guardian ng heart pivakith. Kung umiinom ka ng tubig na nag-sweep ng magnesium at potassium mo, lumilikha ka ng perfect breathing ground para sa arrhythmias, palpitations, at gabi na muscle cramps.
Mayroon akong mga pasyente na may extrasystoles, irregular heartbeats, na ang tanging dahilan ay mineral deficiency na pinapalala ng uri ng tubig na iniinom nila. Ang payo ng cardiologist, huwag maghanap ng zero na tubig. Maghanap ng tubig na may medium mineralization, basahin mo ang label at tiyakin na may calcium at magnesium. At kung gumagamit ka ng malakas na filter sa bahay, mahalaga na i-remineralize mo ang tubig. Sapat na ang pagdagdag ng napakaliit na dagat na asin na hindi refined at ilang patak ng kalamansi sa pitsel mo. Iyon ay nagbabalik ng electric life sa tubig. Curious ako, umiinom ka ba ng tubig mula sa gripo, bote o filter? Isulat mo sa comments ang salitang gripo o bote. Gusto kong makita kung ano ang trend sa inyo para makapaghanda ako ng future video tungkol sa best brands ng tubig. At sa wakas dumating tayo sa huling pagkakamali, isa na ginagawa mo 3 beses sa isang araw habang nakaupo sa mesa at sinisira ang digestion mo at nagnakaw ng dugo mula sa puso mo. At sa wakas dumating tayo sa ika-6 na error, ang maaaring gawin mo ngayong araw mismo sa oras ng kain kung hindi kita babalaan ang digestive delusion. Napapansin ko ang maraming matatanda na ginagamit ang tubig na parang lubricant para lunukin ang pagkain. Kumakain ng mabilis, hindi maayos ang nguya at gumagamit ng isang lagok ng tubig para itulak ang pagkain pababa. Ito ay isang disaster dahil sa 2 dahilan, isa ay digestive at isa ay cardiac. Una, pag-usapan natin ang chemistry. Ang sikmura mo ay kailangan maging tangke ng malakas na acid para i-decompose ang mga protina at i-absorb ang vital nutrients tulad ng vitamin E12 o bakal. Pagpasok ng 6 na years old, gumagawa tayo ng mas kaunting stomach acid ng natural. Kung iinom ka pa ng 2 baso ng tubig habang kumakain, dinidiluye mo ang gastric juices mo. Ginagawa mong mahina ang malakas na acid na iyan, parang wake soap na hindi makadigest ng maayos. Ang resulta ay gas, pamamaga, at mabigat na digestion na tumatagal ng ilang oras. Pero nandito na ang connection sa puso na kakaunti lang ang nakakaalam, ang gastrocardiac syndrome. Ang sikmura ay nakalagay lang sa ilalim ng puso, hiwalay lang ng diaphragm. Kung umiinom ka ng maraming likido at ang pagkain ay nag-ferment dahil sa masamang digestion, ang sikmura ay namamaga na parang lobo. Ang distension na ito ay nagtutulak ng diaphragm pataas at nag-compress ng tit ng puso. May naramdaman ka na bang bigla na nagmamadali ang tibok ng puso mo o parang may bumaliktad pagkatapos ng malaking kain? Hindi yan anxiety, purong mechanics yan. Binabawasan mo ang espasyo na kailangan ng puso mo para tumibok. Para sa matandang puso, ang extra pressure na iyan ay hindi kinakailangan at maaaring mag-trigger ng postprandial tachycardias pagkatapos kumain. Bukod dito, ang mabigat na digestion ay nangangailangan na ang katawan ay magpadala ng maraming dugo sa sikmura, kinukuha mula sa utak at puso na maaaring magdulot ng labis na antok o angina. Ang payo ng cardiologist, ang tubig malayo sa mga kain. Uminom ng baso 30 minuto bago ka umupo sa mesa. Ito ay magpapahanda sa sikmura mo at papakalmahin ang false hunger. Habang kumakain, mag-focus sa pagnguya. Ang laway mo lang ang likidong kailangan ng pagkain mo. Kung mauhaw ka, uminom ng maliliit na higop pero huwag kailanman gamitin ang tubig para lunukin ng hindi nguya. Kung naramdaman mo na yung bigat o palpitations pagkatapos kumain at hindi mo alam kung bakit, mag-subscribe ka na ngayon sa channel. Ang mission ko ay ipaliwanag sa iyo kung ano ang sinusubukang sabihin ng katawan mo. Nakapaglakbay tayo sa 6 na pagkakamali. Ngayon alam mo na kung ano ang iwasan, pero kailangan ko ng 1 minuto pa para ibigay sa iyo ang final key, ang summary na maaaring makaligtas ng buhay mo. Nakapaglakbay tayo ng vital na daan ngayong araw. Alam ko na parang ang dami ng information ng sabay-sabay, pero gusto kong tandaan mo ang isang fundamental na ideya. Hindi ito tungkol sa pamumuhay na may takot, ito ay tungkol sa pamumuhay na may talino. Ang katawan mo sa 60, 70 o 80 years old ay isang kahanga-hangang at matibay na makina, pero may iba ng instruction manual kaysa sa mayroon ka noong 20. Ang pag-ignore sa manual na yan ay ang nadadala sa atin sa mga pills at sa mga ospital. Ang paggalang dito ay ang nagbibigay sa atin ng quality of life. Gumawa tayo ng mabilis na review para matandaan mo. Walang nagyelong tubig. Ayaw ng puso mo sa lamig. Walang atracones. Uminom ng maliliit at tuloy-tuloy na higop.
Isara ang gripo 2 oras bago matulog para maiwasan ang pagkahulog sa gabi. Uminom ayon sa oras. Huwag maghintay na mauhaw. Iwasan ang demineralized water. Maghanap ng tubig na may buhay. At ihiwalay ang tubig sa mga kain para protektahan ang digestion mo. Ipinagangako ko sa iyo. Kung gagamitin mo ang mga maliit na pagbabago na ito sa loob lang ng 1 linggo, mapapansin mo ang pagkakaiba. Makakaramdam ka ng mas kaunting pamamaga. Magkakaroon ka ng mas malinaw na pag-iisip at ang pinakamahalaga, nagbibigay ka ng bakasyon sa puso mo. Kung ang video na ito ay nagbukas ng mata mo sa isang bagay na mali ang ginagawa mo nang hindi mo nalalaman, humihiling ako ng personal na pabor. Ibahagi mo ito. Huwag itago ang impormasyon na ito. Ipadala mo sa WhatsApp sa kapatid mo, sa kapitbahay mo, o sa kaibigan mong alam mong bumabangon ng 3 beses sa gabi. Ang pagiging mensahero ng kalusugan ay ang best na regalo na maibibigay mo sa kanila ngayon. At kung gusto mong magpatuloy sa pagtuklas ng medical truth tungkol sa katawan mo, ipinaliwanag na walang technical terms at may honesty, tiyakin na nakasubscribe ka sa Salud para Todos at i-activate ang bell. Dito hindi tayo sumusunod sa fads, sumusunod tayo sa science. Ako si Dr. Elena Santos. Tandaan mo, ang puso mo ay nag-alaga sa iyo sa bawat segundo ng buhay mo. Tayo naman ang pagkakataon mo na alagaan ito. Uminom ng may karunungan. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto ko lang sabihin sa iyo na ang maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw, gaya ng simpleng pag-inom ng tubig, ay may malaking epekto sa magiging haba at kalidad ng buhay mo. Hindi mo kailangang perpekto, kailangan mo lang maging aware, maging maingat. Alam ko na mahirap baguhin ang mga ugali, lalo na yung mga taon mo nang ginagawa. Pero sa edad na ito, ang bawat araw ay isang biyaya. Huwag mong sayangin ang biyayang yan sa mga simpleng pagkakamali na madaling iwasan. Nandito lang ako para tulungan ka. Kung may mga katanungan ka o may gustong ibahagi na experience tungkol sa tubig at kalusugan, sulat mo lang sa comments. Binabasa ko yan lahat. Ang komunidad na ito ay hindi lang tungkol sa information. Ito ay tungkol sa suportahan ang isa't isa para mabuhay ng matagal, masaya at malusog. Ikaw ay mahalaga. Ang buhay mo ay mahalaga. At deserve mo ang pinakamahusay na pag-aalaga. Kaya nga nandito ako para bigyan ka ng knowledge na yan. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat ka palagi. At sana, ang susunod na beses na inom ka ng tubig, maalala mo ang mga natutunan mo ngayon. Uminom ng tama. Uminom ng matalino. Uminom para sa buhay na mahaba at masaya. Hanggang sa susunod na video.